Mga ka-daily, nagtataka ka rin ba kung bakit ang hirap yumaman nating mga nasa baba, habang ang mga nasa itaas ay lalong yumayaman? Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga katotohanang madalas itago ng mga oligarko at ng gobyerno tungkol sa ating ekonomiya. Hihimayin natin ang 10 aral na magsisilbing mapa mo patungo sa yaman na walang hadlang. Pero babala, hindi ito ang tipikal na payo na naririnig mo sa school o sa news. Napakahalagang tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng iyong natutunan. Ang sikretong magpapalaya sa iyo sa matrix ng kahirapan. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang invisible tax na pumapatay sa ipon ng masa. Ang inflation ay parang isang invisible tax na binabayaran nating lahat, pero wala tayong nakukuhang resibo mula sa Bureau of Internal Revenue. Isipin mo na lang ang presyo ng 1 kilong bigas o isang latang sardinas noong nakaraang 5 years kumpara sa presyo nito ngayong araw. Ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay laging kulang ang sahod mo kahit nag-overtime ka na ay dahil ang purchasing power o ang kakayahan ng pera mong bumili ng gamit ay mabilis na bumabagsak habang ang sahod ay hindi sumasabay sa bilis ng pagmahal ng bilihin. Ang mga oligarko at ang mga nasa itaas ay hindi masyadong tinatamaan nito dahil ang pera nila ay hindi lang nakatago sa savings account na may kakarampot na interest na 0.25% per year. Sila ay nagmamay-ari ng mga assets gaya ng lupa, building at mga malalaking kumpanya na tumataas din ang halaga kasabay ng inflation. Habang ang ordinaryong Pinoy ay umaasa lang sa cash na mabilis mawalan ng value habang tumatagal. Bakit nga ba hinahayaan ng gobyerno na mangyari ito at bakit tila pabor pa sila sa unti-unting pagtaas ng presyo kahit maraming naghihirap? Ang sikretong hindi sinasabi sa atin ay ang inflation ay nakakatulong sa mga grupo na may malalaking utang, gaya na lamang ng ating gobyerno at malalaking korporasyon. Kapag tumataas ang inflation, ang value ng utang nila sa hinaharap ay nagiging mas mura o mas madaling bayaran dahil bumababa ang tunay na halaga ng currency na ibabayad nila. Pero para sa ating mga ka-daily na nag-iipon ng cash sa ilalim ng kama or sa regular na bank account, tayo ang laging lugi dahil ang perang pinaghirapan natin ngayon ay mas maliit na ang mabibili pagkalipas ng ilang taon. Ito ang tinatawag na fiat trap, kung saan pilit tayong pinagtatrabaho para sa perang papel na pwedeng i-print ng central bank ng walang hangganan, na lalong nagpapababa sa value ng bawat pisong hawak mo sa iyong palad. Upang hindi ka maging biktima ng invisible tax na ito, kailangan mong baguhin ang iyong strategy sa paghawak ng pera at ituring ang iyong sarili na parang isang investor sa halip na taga-ipon lang. Ang pinaka-legit na paraan para talunin ang inflation ay ang paglipat ng iyong sobrang cash sa mga hard assets or investments na may kakayahang lumago ng mas mabilis kaysa sa inflation rate ng Pilipinas na madalas ay nasa 4 to 6% per year. Imbis na iwanan ang lahat ng pera mo sa bangko na kinakain lang ng service charges at inflation, subukan mong aralin ang mga investment gaya ng Pag-ibig MP2 Fund na nagbibigay ng dividend na nasa 7% pataas, o kaya ay bumili ng real estate property kahit sa maliit na paraan. Sa ganitong paraan, habang tumataas ang presyo ng bilihin sa palengke, tumataas din ang halaga ng iyong investment at hindi ka naiiwan sa laylayan ng ekonomiya habang ang iba ay yumayaman. Ang isang malaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang pag-asa sa fixed income nang walang plano para sa growth assets. Kapag ang pera mo ay nakatambay lang, para kang may butas na balde kung saan unti-unting natatapon ng tubig habang lumilipas ang panahon. Ang mga matatalinong negosyante ay ginagamit ang inflation
para itaas ang presyo ng kanilang mga serbisyo at produkto. Kaya sila ay lalong yumayaman. Kung ikaw ay empleyado lang, ikaw ang sumasalo ng lahat ng bigat ng pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, at pagkain nang walang paraan para mabawi ito. Kaya naman napakahalaga na matutunan ang sining ng pag-allocate ng capital upang ang bawat piso mo ay maging sundalo na lalaban para sa iyo sa gitna ng nagbabagong ekonomiya. Para sa iyong practical na guide ngayong araw, simulan mo sa pag-compute ng iyong personal inflation rate sa pamamagitan ng paglista ng iyong top 10 expenses at ikumpara ang presyo nito sa presyo noong nakaraang year. Huwag kang makontento sa sinasabi ng news na 3% lang ang inflation kung ang nararamdaman mo sa palengke ay nasa 10% na ang itinaas ng presyo ng iyong ulam at pamasahe. Ang actionable step mo ay dapat laging may portion ng income mo na napupunta sa mga assets na nag-a-appreciate ang value, gaya ng stocks, gold, o kahit small business na ikaw ang may control sa presyo. Tandaan mo ka-daily, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming papel na pera ang nakatago sa wallet mo, kundi sa kung gaano karaming assets ang pagmamay-ari mo na kayang protektahan ang iyong kinabukasan kahit anong taas pa ng presyo ng bilihin sa mundo. Aral number 2. Monopoly versus real competition. Bakit nga ba napakamahal ng kuryente at internet sa Pilipinas kumpara sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia? Ang sagot ay hindi dahil sa kulang tayo sa talino o resources, kundi dahil sa tinatawag nating monopoly o ang kontrol ng iilang malalaking pamilya at kumpanya sa ating mga basic services. Sa ekonomiya ng Pilipinas, madalas nating makita ang mga oligarchs na nagmamay-ari ng magkakabit na negosyo mula sa bangko, kuryente, tubig, hanggang sa mga kalsada. Ang ganitong sistema ay sadyang idinisenyo para limitahan ang kompetisyon upang walang ibang player na makapasok na pwedeng mag-alok ng mas murang serbisyo. Kapag walang kompetisyon, ikaw na consumer ang dehado dahil wala kang ibang choice kundi tanggapin ang mataas na presyo at kung minsan ay palpak na serbisyo. Ang isang strategy na ginagamit ng mga nasa itaas ay ang paggawa ng barrier to entry o mga hadlang para sa mga bagong negosyante. Isipin mo na lang ang hirap ng pagkuha ng permits at ang dami ng red tape na kailangang daanan bago makapagtayo ng isang utility company o isang malaking factory. Ang mga batas na ito ay madalas na pabor sa mga dati nang nakaupo sa pwesto dahil sila lang ang may sapat na kapital at political connections para malusutan ang mga regulasyong ito. Ang tawag dito sa ekonomiya ay rent-seeking behavior, kung saan ang isang kumpanya ay yumayaman hindi dahil sa galing nila sa serbisyo, kundi dahil sa pagkontrol nila sa sistema at pagpigil sa iba na makalaban sa kanila ng patas. Bilang isang ordinaryong Pinoy, kailangan mong maunawaan na ang iyong spending power ay isang boto. Sa tuwing bumibili ka ng produkto o serbisyo, pinapalakas mo ang posisyon ng kumpanyang iyon sa merkado. Ang mga oligarko ay takot sa mga disruptors o yung mga bagong kumpanya na gumagamit ng technology para magbigay ng mas murang alternative. Isang halimbawa nito ay ang pag-usbong ng mga digital banks at e-wallets na nagbigay ng serbisyo sa mga taong hindi pinapansin ng mga tradisyonal na malalaking bangko. Kapag natutunan nating suportahan ang mga negosyong nagbibigay ng tunay na value at kompetisyon, unti-unti nating nababasag ang monopolyong matagal nang nagpapahirap sa bulsa ng bawat ka-daily. Ang isang legit at actionable guide para sa iyo ay ang pag-invest sa mga sector na may economic moat pero bukas sa mga shareholders. Imbis na maging biktima lang ng mataas na singil sa kuryente o tubig, bakit hindi ka maging part owner ng mga kumpanyang ito sa pamamagitan ng Philippine Stock Exchange? Marami sa mga utility companies na ito ay required na maging public, kaya ang perang ibinabayad mo sa bill mo ay pwedeng bumalik sa iyo sa anyo ng dividends o ang share mo sa kita ng kumpanya.
Sa ganitong paraan, kahit tumaas ang presyo ng serbisyo nila, protektado ang iyong assets dahil ikaw ay kabilang na sa mga nakikinabang sa kanilang kita, sa halip na tagabayad ka lang. Sa practical na aspeto, kailangan mong maging mapanuri sa kung saan napupunta ang bawat sentimo mo at iwasan ang pagiging loyal sa isang brand kung meron namang mas sulit na alternatibo. Sa iyong business o side hustle, huwag mong subukang makipag-head-on sa mga higante sa paraang ginagawa nila. Hanapin mo ang niche market o yung mga maliliit na pangangailangan ng tao na hindi pinapansin ng malalaking korporasyon dahil masyado itong maliit para sa kanila. Ang pagiging maliksi at paggamit ng digital tools ay ang iyong lamang laban sa mga kumpanyang mabagal mag-adjust dahil sa kanilang kalakihan. Tandaan, sa isang ekonomiyang kontrolado ng iilan, ang impormasyon at tamang pagpili ng investment ang tanging paraan para hindi ka tuluyang lamunin ng sistema. Number 3. Ang laro ng utang. Good debt vs. bad debt. Sa mundong ginagalawan natin, madalas nating marinig na ang utang ay masama at dapat itong iwasan sa lahat ng pagkakataon para hindi mabaon sa hirap. Pero ang hindi sinasabi ng mga malalaking bangko at mga oligarko sa atin ay ito. Ang utang ay isa sa pinakamalakas na sandata para yumaman kung alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Habang ang ordinaryong Pinoy ay nangungutang para bumili ng bagong model ng cellphone, panghanda sa birthday, o pambayad sa luma ring utang, ang mga mayayaman naman ay nangungutang para makabili ng mga assets na magpapasok ng mas malaking pera sa kanilang bulsa. Ito ang malaking pagkakaiba ng bad debt at good debt na dapat mong matutunan upang hindi ka habang buhay na maging alipin ng interest at mga credit card companies na kumikita sa bawat pagkakamali mo. Ang bad debt ay ang uri ng utang na kumukuha ng pera mula sa iyong bulsa buwan-buwan nang wala namang ibinabalik na kita o profit. Isipin mo ang mga easy installment plans para sa mga gamit na bumababa ang value sa oras na mailabas mo ito sa mall, gaya ng gadgets, appliances, o sasakyan na gagamitin lang sa personal na lakad. Kapag nangutang ka sa 5-6 o gumamit ng credit card para sa lifestyle na hindi mo pa kayang tustusan, hinahayaan mong kainin ng interest rates ang iyong future income bago mo pa man ito kitain. Ang mga kumpanya ay sadyang ginagawang kaakit-akit ang pangungutang sa pamamagitan ng mababang monthly payments, pero sa totoo lang ay itinatali ka nila sa isang cycle ng pagtatrabaho para lang pambayad sa mga bagay na wala namang totoong halaga paglipas ng ilang taon. Sa kabilang banda, ang good debt ay ang paggamit ng pera ng ibang tao o tinatawag na leverage upang makabili ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng income na mas mataas kaysa sa interest na binabayaran mo. Halimbawa, kung mangungutang ka sa bangko para pambili ng isang apartment unit na papaupahan mo at ang upa na nakukuha mo ay sapat na pambayad sa monthly amortization at may sobra pa para sa iyo, iyan ay may tuturing na good debt. Ang mga malalaking korporasyon sa Pilipinas ay hindi gumagamit ng sarili nilang cash para magtayo ng mga bagong mall o factory. Nangungutang sila ng bilyon-bilyon dahil alam nilang ang kikitain ng mga proyektong iyon ay mas malaki kaysa sa interest na sisingilin ng bangko. Ito ang sikreto kung paano nila napapalago ang kanilang imperyo nang hindi nababawasan ang sarili nilang ipon. Upang magamit mo ang strategy na ito, kailangan mong maging bankable o yung taong pagkakatiwalaan ng mga financial institutions na pahiramin ng kapital sa mababang interest. Ang isang specific at actionable guide para sa iyo ay ang pag-ayos ng iyong credit score sa pamamagitan ng pagbabayad ng bills on time at pag-iwas sa mga unregistered na pautang na walang record sa gobyerno. Kapag maganda ang iyong record, mas madali kang makakakuha ng business loan or housing loan na may interest rate na mas mababa kaysa sa kinikita ng isang maayos na negosyo or investment. Huwag matakot sa utang kung ang layunin nito ay bumili ng makinarya para sa iyong production.
kumuha ng inventory para sa iyong shop, o mag-invest sa real estate na sigurado ang pag-akyat ng halaga. Ang practical na paraan para makawala sa bad debt at makalipat sa good debt ay ang paggawa ng listahan ng lahat ng iyong kasalukuyang utang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang interest rate. Unahin mong bayaran ng buo ang mga utang na may interest na lampas sa 20% per year dahil ito ang sumasakal sa iyong financial freedom. Pagkatapos mong malinis ang iyong mga liabilities, dahan-dahan mong pag-aralan kung paano gamitin ang credit line mo para sa mga income-generating activities sa halip na sa consumer goods. Tandaan mo ka-daily, ang utang ay parang apoy. Pwede itong gamitin para magluto ng pagkain at magbigay ng init, pero pwede rin itong tupukin ang iyong bahay kung hindi mo alam kung paano ito kontrolin ng may disiplina at tamang kaalaman. Aral number 4. Ang sikreto ng cash flow. Maraming mga Pinoy ang nakatutok lang sa kung magkano ang laman ng kanilang bank account o kung magkano ang kanilang buwan ng sahod, pero ang hindi nila alam ay mas mahalaga ang cash flow o ang direksyon at bilis ng pagdaloy ng pera. Ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng isang bagsakang kita, kundi sa consistency ng perang pumapasok sa iyong bulsa kumpara sa perang lumalabas. Isipin mo na lang ang isang gripo at isang timba. Kahit gaano kalaki ang timba mo, kung may butas ito sa ilalim at mas mabilis ang labas ng tubig kaysa sa tulo ng gripo, darating ang araw na mauubos ang laman nito. Ang mga oligarko ay hindi lang basta mayaman dahil sa maraming pera. Mayaman sila dahil meron silang mga systems na patuloy na nagpapadaloy ng cash flow sa kanila kahit natutulog sila o nagbabakasyon sa ibang bansa. Mayroong dalawang uri ng income na dapat mong intindihan, ang active income at ang passive income. Ang active income ay ang perang kinikita mo kapag ipinagpalit mo ang iyong oras at pagod, gaya ng pagpasok sa opisina o pagdadrive ng Grab. Ang problema rito kapag tumigil ka sa pagtatrabaho dahil nagkasakit ka o tumanda, titigil din ang pasok ng pera. Ang passive income naman ay ang cash flow na galing sa mga assets na nabuo mo na, gaya ng paupahang bahay, dividends mula sa stocks, o kumpanyang may sariling manager. Ang layunin mo bilang isang ka-daily ay unti-unting ilipat ang iyong focus mula sa pagiging dependent sa active income patungo sa pagbuo ng maraming source ng passive income upang hindi ka habambuhay na nakadepende sa isang kumpanya o sa gobyerno. Ang isa pang mahalagang konsepto sa cash flow ay ang pagkontrol sa iyong burn rate o ang bilis ng paggastos mo sa iyong kinikita. Maraming kababayan natin ang nabibiktima ng tinatawag na lifestyle creep, kung saan sa tuwing tataas ang kanilang sweldo, agad din nilang itinataas ang kanilang gastusin gaya ng pagbili ng mas mahal na kape, pagkain sa labas o pag-upgrade ng sasakyan. Sa ganitong sistema, kahit umabot pa sa 6 digits ang sahod mo, mananatili kang broke dahil ang cash flow mo ay dumidiretso lang sa mga bayarin sa halip na sa investments. Ang sikreto ng mga tunay na mayayaman ay ang pagpapanatili ng mababang gastusin habang mabilis na pinalalaki ang kanilang income, upang ang sobrang cash ay mailagay sa mga bagay na magpaparami pa ng pera. Para sa isang specific at actionable guide, subukan mong gamitin ang 3-bucket system para sa iyong cash flow management. Ang unang bucket ay para sa iyong needs o mga gastusin sa buhay na hindi pwedeng iwasan gaya ng renta, kuryente at pagkain. Ang pangalawang bucket ay ang iyong emergency fund na dapat ay may lamang cash na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong gastusin para hindi ka mapilitang mangutang kapag may krisis. Ang pangatlong bucket at ang pinakamahalaga ay ang iyong wealth fund o ang perang bawal gastusin sa kahit anong luho dahil ito ay gagamitin mo lang pambili ng mga assets na magbibigay sa iyo ng passive income sa hinaharap. Siguraduhin mo na bago pa man dumating ang mga bayarin, na ilagay mo na ang tamang portion ng sahod mo sa iyong wealth fund. Ang practical na paraan upang mapabilis ang iyong cash flow ay ang paghahanap ng isang side hustle na may potential na maging passive sa huli.
Sa digital age natin ngayon, maraming paraan para kumita online, gaya ng affiliate marketing, paggawa ng digital products, o kaya ay pag-invest sa mga dividend-paying stocks sa Philippine Stock Exchange. Huwag kang makontento sa iisang source ng income dahil napaka-risky nito sa panahon ng krisis o inflation. Simulan mo sa maliit na halaga, i-automate mo ang iyong savings, at huwag mong hayaang ang bawat pisong pinaghirapan mo ay mawala lang sa mga bagay na hindi naman nagpapasok ng pera sa iyong bulsa. Tandaan mo ka-daily, ang kalayaan sa pera ay hindi nakukuha sa swerte, kundi sa disiplina sa pagpapanatili ng positibong cash flow araw-araw. Number 5. Financial literacy as a weapon. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit sa dami ng subjects natin mula grade 1 hanggang college, wala ni isang seryosong kurso tungkol sa kung paano mag-compute ng tax, paano mag-invest sa stock market, o paano gumagana ang interes sa bangko? Ang katotohanan ay hindi ito pagkakamali ng sistema. Ito ay sadyang idinisenyo ng ganyan. Ang kasalukuyang educational system ay binuo noong panahon ng Industrial Revolution upang mag-produce ng mga masunuring manggagawa o employees na marunong sumunod sa utos, hindi ng mga entrepreneurs o investors na marunong mag-isip para sa sarili nilang yaman. Ang kamangmangan sa pera ay ang pinakamalaking buwis na binabayaran ng maraming Pilipino dahil kapag wala kang alam sa financial rules, madali kang mapapaikot ng mga mapagsamantalang institusyon at mga politikong nangangako ng mabilisang ginhawa. Ang tinatawag nating financial gaslighting ay madalas mangyari sa ating lipunan kung saan kinukumbinsi tayo ng media at ng mga nasa itaas na ang pagiging mahirap ay kapalaran o fate na lang, o kaya naman ay bunga lang ng katamaran. Pero sa totoo lang, kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho, kung hindi mo alam kung paano protektahan ang iyong kita mula sa inflation at taxes, mananatili kang nasa ibaba. Ang financial literacy ay nagsisilbing iyong sandata at kalasag. Sandata upang makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba, at kalasag upang hindi ka mabiktima ng mga scams gaya ng networking, paluwagan na naglalaho, o mga get-rich-quick schemes na sikat sa ating mga kababayan. Ang kaalaman ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na tumanggi sa mga masasamang financial decisions na magbabaon sa iyo sa utang habang buhay. Sa ating bansa, ang pag-uusap tungkol sa pera ay madalas itinuturing na tabu o malas, lalo na sa loob ng pamilya. Pero ang pag-iwas sa usaping ito ang dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang nagkakawatak-watak kapag dumating ang krisis o kapag may namatay na breadwinner ng walang naiwang insurance o maayos na estate plan. Ang pag-aaral ng financial literacy ay hindi lang tungkol sa pagiging madamot o pagiging gahaman sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang mindset upang ang pera ang magsilbi sa iyo, sa halip na ikaw ang maging alipin nito hanggang sa iyong pagtanda. Kapag naintindihan mo ang wika ng pera, ang accounting, economics, at investing, magagawa mong basagin ang cycle ng kahirapan na maaaring ilang henerasyon na ninyong daladala. Ang iyong actionable guide para maging bihasa sa usaping pinansyal ay ang paglalaan ng kahit 30 minutes bawat araw sa pagbabasa ng financial news o panonood ng mga educational content na gaya nito sa The Filipino Daily. Huwag kang makontento sa sabi-sabi ng kapitbahay o sa mga trending posts sa social media. Matuto kang magbasa ng financial statements ng mga kumpanya at intindihin kung paano nagbabago ang interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Simulan mong i-audit ang iyong sariling bulsa. Alamin kung saan nanggagaling ang bawat piso at kung saang butas ito lumalabas. Ang pagiging literate ay nangangahulugan din ng pagkilala sa kaibahan ng price at value. Ang presyo ay ang binabayad mo pero ang value ay ang nakukuha mo sa iyong binili.
Sa practical na paraan, simulan mong bumuo ng iyong sariling personal board of directors sa pamamagitan ng paghahanap ng mga mentors o mga kaibigang mas maalam sa iyo pagdating sa investments. Huwag mahiya na magtanong tungkol sa stock market, bonds, o crypto, pero siguraduhin na ang pinapakinggan mo ay yung mga taong may skin in the game o yung mga totoong nagtagumpay na, hindi yung mga nagpapanggap lang sa internet. Gamitin mo ang bawat pagkakataon para matuto. Ang bawat pagkakamali sa pera ay ituring mong tuition fee sa University of Life. Tandaan mo ka-daily, ang pinakamalaking investment na magagawa mo ay hindi sa stocks o sa lupa, kundi sa iyong sariling utak. Dahil ang kaalamang nasa loob nito ay hindi mananakaw ng kahit sinong oligarko o gobyerno. Number 6. Tax legalities at loopholes. Alam niyo ba kung bakit ang mga pinakamayamang tao sa mundo at sa Pilipinas ay tila mas maliit ang binabayarang buwis kumpara sa mga regular na empleyado? Hindi ito dahil sa nandaraya sila, kundi dahil alam nila kung paano gamitin ang batas sa kanilang pabor. Sa sistemang pang-ekonomiya natin, ang mga empleyado ay taxed sa kanilang gross income o ang kabuuang kinita bago pa man nila mahawakan ang kanilang sahod sa pamamagitan ng withholding tax. Pero ang mga business owners at mga oligarko, sila ay taxed sa net profit o ang perang natira na lamang matapos ibawas ang lahat ng kanilang gasto sa negosyo. Ito ang malaking sikreto. Ang mahihirap ay kumikita, nagbabayad ng tax, at saka gagastos. Ang mayayaman ay kumikita, gumagastos para sa negosyo, at saka palang magbabayad ng tax sa kung ano ang natira. Ang pagkakaiba ng tax evasion at tax avoidance ay dapat mong malaman upang hindi ka matakot sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang tax evasion ay illegal dahil ito ay ang hindi pagbabayad ng tamang buwis sa pamamagitan ng pagsisinungaling, habang ang tax avoidance ay ang legal na paggamit ng mga loopholes at incentives na ibinibigay mismo ng gobyerno. Isipin mo ang mga batas gaya ng Create Law sa Pilipinas, na naglalayong bawasan ang corporate income tax para sa mga kumpanya upang magkaroon sila ng pondo para mag-expand at kumuha ng mas maraming worker. Ang mga oligarko ay may mga army ng accountants at lawyers para siguraduhin na bawat sentabo ng tax incentive ay nagagamit nila, habang ang ordinaryong Pinoy ay hindi man lang alam na pwede palang bawasan ang tax burden kung irerehistro ang kanilang racket bilang isang legal na entity. Bilang isang ka-daily na gustong yumaman, kailangan mong matutunan kung paano i-convert ang iyong personal expenses tungo sa business expenses. Kapag ang iyong side hustle o small business ay rehistrado, ang mga bagay na ginagamit mo para rito, gaya ng iyong internet bill, kuryente, bahagi ng iyong renta, at pati na ang gas o maintenance ng sasakyan na ginagamit sa delivery, ay pwedeng ibawas sa iyong taxable income. Ito ang tinatawag na deductible expenses. Sa ganitong paraan, ang perang pambayad mo sana sa tax ay nananatili sa iyong bulsa o naipapambili mo ng bagong gamit para lalong lumaki ang iyong negosyo. Ang mga malalaking korporasyon ay gumagawa rin ng mga charitable foundations hindi lang para makatulong, kundi para makuha rin ang tax exemptions na kapalit ng kanilang donasyon. Ang iyong specific at actionable guide ay simulan ang paghihiwalay ng iyong personal na pera sa pera ng iyong negosyo o freelance work. Magbukas ng hiwalay na bank account para sa iyong business. At siguraduhing lahat ng receipts ay nakatago at maayos na nakafile. Pag-aralan ang mga kategorya ng expenses na pinapayagan ng BIR para sa iyong uri ng trabaho o business, lalo na ang Optional Standard Deduction o OSD na isang simplified na paraan para makakuha ng 40% deduction sa iyong gross receipts nang hindi na kailangang magpakita ng sobrang daming resibo. Kapag naging disiplinado ka sa pag-track ng iyong expenses,
Magugulat ka na lang kung gaano kalaking pera ang pwede mong masave bawat taon na pwede mo nang i-reinvest sa iyong wealth fund. Sa practical na paraan, huwag matakot na mag-hire ng isang legit na bookkeeper o accountant kahit maliit pa lang ang iyong kinikita. Ang bayad sa kanila ay hindi gastos, kundi isang investment dahil mas malaki ang masisave mo sa tax at maiiwasan mo pa ang mga penalty mula sa gobyerno dahil sa maling filing. Ang mga oligarko ay yumayaman dahil kontrolado nila ang kanilang bottom line at bahagi nito ang pagiging matalino sa tax legalities. Tandaan mo ka-daily, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kinikita. Ang mas mahalaga ay kung magkano ang natitira sa iyo pagkatapos ng lahat ng gastusin at buwis. Ang paggamit sa mga tax loopholes ay hindi pagiging madaya. Ito ay pagiging madiskarte sa isang sistemang sadyang ginawa para sa mga taong marunong magbasa ng batas. Aral number 7. Compound interest, ang ikawalong milagro. Sabi nga ng sikat na scientist na si Albert Einstein, ang compound interest ay ang ikawalong milagro sa mundo. Ang mga nakakaintindi nito ay kumikita rito, samantalang ang mga hindi nakakaunawa ay nagbabayad nito. Sa ating ekonomiya, ito ang sikretong nagpapayaman sa mga bangko at oligarko habang ang ordinaryong Pinoy ay lalong naghihirap sa utang. Ang compound interest ay ang pagtubo ng iyong pera at ang pagtubo muli ng mismong interest na kinita na nito. Ibig sabihin, ang interest mo ay kumikita rin ng sarili niyang interest hanggang sa maging higante ang iyong capital base. Hindi ito parang hagdan na paisa-isang baitang lang ang taas. Ito ay parang snowball na habang gumugulong pababa ng bundok ay lalong bumibilis at lumalaki ang hatak. Ang pinakamahalagang sangkap sa compound interest ay hindi ang laki ng iyong puhunan, kundi ang haba ng panahon o time. Maraming ka-daily ang nagkakamali dahil iniisip nilang huli na ang lahat o kaya naman ay naghihintay muna silang magkaroon ng malaking pera bago mag-invest. Pero ang totoo, ang isang 20-year-old na naguhulog ng 5,000 pesos buwan-buwan ay mas magiging mayaman pagdating ng retirement kaysa sa isang 40-year-old na naguhulog ng 20,000 pesos buwan-buwan. Ito ay dahil ang pera ng mas bata ay may mas mahabang panahon para mag-compound o manganak ng manganak. Sa laro ng yaman, ang pagka-delay ng isang taon ay katumbas ng pagkawala ng milyon-milyong piso sa dulo ng iyong career. Upang magamit mo ang milagrong ito, kailangan mong matutunan ang dividend reinvestment strategy. Kapag nag-invest ka sa mga dividend-paying stocks o sa Pag-ibig MP2, huwag mong kukunin ang kinikita nito para pambili ng luho o pang-Shopee. Sa halip, i-reinvest mo ang kinita para lalong lumaki ang iyong main capital. Sa ganitong paraan, ang susunod na dividend na matatanggap mo ay basis banla mas malaking halaga. Ang mga oligarko ay hindi kumukuha ng pera sa kanilang principal investment. Hinahayaan nila itong lumago ng ilang dekada hanggang sa ang interes na lang ang ginagamit nilang panggastos sa kanilang marangyang lifestyle. Habang ang masa ay naghahabol sa mabilisang kita, ang mayayaman ay nagtitiwala sa proseso ng exponential growth. Ang specific at actionable guide para sa iyo ay gamitin ang Rule of 72 upang malaman kung gaano kabilis dodoble ang iyong pera. Ang gagawin mo lang ay i-divide ang number 72 sa interest rate ng iyong investment. Halimbawa, kung ang investment mo ay kumikita ng 6% per year, 72 divided by 6 is equal to 12. Ibig sabihin, dodoble ang pera mo bawat 12 years nang wala kang ginagawa. Kung ang pera mo naman ay nasa savings account lang na may 0.25% interest, aabutin ka ng 288 years bago ito dumoble. Dito mo makikita kung bakit mahalaga na humanap ng investment vehicle na may mataas na compound interest rate upang hindi ka maunahan ng inflation. Ang practical na paraan para simulan ito ay ang pag-automate ng iyong savings at investment. Mag-setup ka ng auto-debit sa iyong bank account
papunta sa iyong investment platforms gaya ng UITFs, mutual funds, o MP2 fund sa bawat araw ng sweldo. Ang disiplina sa pag-i-invest kahit sa maliit na halaga gaya ng 1,000 pesos ay mas mahalaga kaysa sa timing ng market. Huwag kang tumingin sa graph araw-araw. Hayaan mo lang ang panahon na gumawa ng trabaho para sa iyo. Tandaan mo ka-daily, ang compound interest ay pwedeng maging kakampi mo o kaaway mo. Kung ikaw ay may utang sa credit card, ang compound interest ay pumatay sa iyong yaman. Pero kung ikaw ay may investment, ito ang magpapalaya sa iyo sa kahirapan ng walang hadlang. Aral number 8. Ang mindset ng kasaganaan versus kakapusan. Ang kahirapan ay hindi lamang problema sa bulsa, ito ay madalas na nagsisimula sa kung ano ang itinatambay natin sa loob ng ating isipan. Maraming Pilipino ang lumaki sa tinatawag na scarcity mentality o ang mindset ng kakapusan kung saan naniniwala tayo na ang pera ay limitado, mahirap makuha at dapat laging ipagkait sa iba. Ang ganitong pag-iisip ang dahilan kung bakit marami sa atin ang natatakot mag-invest o kumuha ng calculated risks dahil ang tingin natin sa bawat pagkakataon ay isang banta na baka mawalan tayo. Ang mga oligarko naman ay pinalaki sa abundance mindset o ang mindset ng kasaganaan. Naniniwala sila na ang mundo ay punong-puno ng oportunidad at ang bawat krisis ay isa lamang paraan para muling ayusin ang yaman ng mundo. Isang malaking hadlang sa pag-asenso ng ating mga ka-daily ay ang crab mentality na bunga rin ng mindset ng kakapusan. Kapag nakikita nating may umaangat sa ating komunidad, sa halip na itanong kung paano niya ito ginawa para gayahin, madalas ay hinihila natin sila pababa sa pamamagitan ng tsismis o paninira. Ang ganitong sistema ay pabor sa mga nasa itaas dahil hanggat nag-aaway-away ang masa sa maliliit na bagay, hindi tayo nagkakaisa para hamunin ang malalaking sistema ng ekonomiya. Ang taong may abundance mindset ay nakikipag-collaborate at nakikipagtulungan dahil alam niyang kapag lumaki ang ekonomiya ng lahat, mas malaki rin ang magiging bahagi niya rito. Kailangan mo ring maging maingat sa tinatawag na financial trauma na namana natin sa ating mga magulang. Marami sa atin ang nakarinig ng mga katagang hindi tayo nagtatae ng pera o ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan noong tayo ay bata pa. Ang mga negatibong paniniwalang ito ay nagiging mental blocks na pumipigil sa atin na kumita ng malaki dahil sa ilalim ng ating subconscious ay iniisip nating magiging masamang tao tayo kapag yumaman tayo. Ang totoo, ang pera ay tool lamang. Pinalalaki lang nito kung ano na ang nandoon sa puso mo. Kung mabuti kang tao, mas marami kang magagawang mabuti kung meron kang sapat na resources para tumulong sa iba at sa iyong pamilya. Ang iyong specific at actionable guide para baguhin ang iyong mindset ay ang pag-audit sa iyong circle of influence. Sabi nga, ikaw ang average ng 5 people na madalas mong kasama. Kung ang mga kasama mo ay laging nagrereklamo tungkol sa gobyerno, inflation, at kawalan ng pera nang walang ginagawang solusyon, mahahawa ka sa kanilang negatibong enerhiya. Simulan mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong growth-oriented at mas matalino sa iyo pagdating sa pera. Huwag kang matakot na magmukhang bobo sa harap ng mga eksperto. Ang pagtanggap na marami ka pang hindi alam ang unang hakbang para mapuno ang iyong isipan ng mga bagong strategy na magpapayaman sa iyo. Sa practical na paraan, itigil mo na ang balato culture o ang obligasyong mamigay ng pera sa tuwing may nakakamit kang tagumpay kung ito ay nakakasira na sa iyong financial goals. Maraming Pinoy ang hindi makaasenso dahil sa tuwing nakakaipon sila, biglang may emergency ang kamag-anak o may kailangang ilibring barkada. Matutong magsabi ng hindi nang may pagmamahal at ipaliwanag na ang perang iniipon mo ay para sa iyong wealth fund na makakatulong din sa kanila sa mas malaking paraan sa hinaharap. Tandaan mo ka-daily,
Ang tunay na kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng kalayaan na piliin ang iyong buhay nang hindi nadidiktahan ng takot o kakapusan. Aral number 9. Proteksyon ng yaman, risk management. Sa paglalakbay natin patungo sa pagyaman, maraming Pilipino ang masyadong nakatutok sa opensa o ang pagkita ng pera, pero nakakalimutan nila ang depensa o ang pagprotekta sa kung ano ang nakuha na nila. Napakaraming kwento ng mga pamilyang guminhawa na ang buhay, pero sa isang iglap lang ay bumalik sa zero dahil sa isang hindi inaasahang pagkakasakit, aksidente o sakuna. Ang mga oligarko at ang mga tunay na mayayaman ay hindi lang magaling magpalago ng pera. Sila ay mga eksperto sa risk management. Alam nila na ang mundo ay puno ng uncertainty, kaya bago pa man sila sumabak sa malalaking investment, sinisiguro muna nila na mayroon silang matibay na safety net na sasalo sa kanila kapag nagkaroon ng problema. Ang insurance ay madalas na tinitingnan ng maraming ka-daily bilang isang dagdag na gastos o expense na parang itinapon mo lang ang pera mo, lalo na kung hindi mo naman ito nagagamit agad. Pero sa mundo ng ekonomiya, ang insurance ay isang risk transfer tool kung saan ibinibigay mo ang panganib sa isang kumpanya para hindi mo kailangang ubusin ang iyong ipon sa panahon ng krisis. Isipin mo na lang ang hirap ng pag-iipon mo ng 500,000 pesos sa loob ng maraming taon, tapos sa isang major surgery lang ay mawawala ito sa loob ng isang linggo. Kung meron kang tamang health insurance or HMO, ang kumpanya ang magbabayad ng hospital bills mo at mananatiling buo ang iyong wealth fund para sa iyong kinabukasan. Kasama rin sa proteksyon ng yaman ang tinatawag na diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng iyong itlog sa iisang basket. Maraming kababayan natin ang nabibiktima ng scams dahil inilalagay nila ang lahat ng kanilang retirement fund sa isang trending na investment na nangangako ng sobrang taas na return. Kapag bumagsak ang investment na iyon, ubos ang lahat ng pinaghirapan nila. Ang tamang strategy ay ang paghati-hati ng iyong resources sa iba't ibang platforms, gaya ng cash, stocks, real estate, at precious metals, gaya ng gold. Sa ganitong paraan, kung sakaling bumagsak ang stock market, mayroon ka pang lupa o gold na magsisilbing proteksyon ng iyong net worth laban sa tuluyang pagbagsak. Ang iyong specific at actionable guide para sa aral na ito ay ang pagbuo muna ng isang matibay na emergency fund bago ka pumasok sa anumang risky na investment. Ang fund na ito ay dapat sapat na pambayad sa iyong basic expenses sa loob ng 3 to 6 months kung sakaling mawalan ka ng trabaho o tumigil ang pasok ng iyong cash flow. Ilagay ang fund na ito sa isang bank account na madaling i-withdraw o liquid pero hiwalay sa iyong panggasto sa araw-araw. Kapag mayroon ka nito, magkakaroon ka ng peace of mind na hindi ka mapipilitang magbenta ng iyong mga investments sa panahong bagsak ang presyo dahil lang kailangan mo ng mabilis na cash para sa isang emergency. Sa praktikal na paraan, siguraduhin mo ring protektado ang iyong mga legal na dokumento at titulo. Maraming Pinoy ang nawawalan ng lupa o property dahil sa pekeng titulo o dahil hindi maayos na nailipat ang pangalan ng pag-aari. Ang asset protection ay kabilang ang pag-double check sa lahat ng papeles at pagsisiguro na ang iyong yaman ay nakapangalan sa tamang legal entity o tao upang maiwasan ang pamilyang nag-aaway-away pagdating ng panahon. Tandaan mo ka-daily, ang pagyaman ng walang proteksyon ay parang pagtatayo ng kastilyong gawa sa buhangin. Kahit gaano ito kataas, isang malakas na alon lang ay kayang-kaya itong burahin sa mapa. Ang disiplina sa pagprotekta ng yaman ay ang tunay na tatak ng isang matalinong investor. Aral number 10. Global Thinking, Local Action. Sa huling aral na ito, kailangan nating aminin na ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi isang isla na hiwalay sa buong mundo. Tayo ay bahagi ng isang higanteng global system. Maraming Pinoy ang nakatutok lang sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bansa,
Pero ang mga tunay na mayayaman ay laging nakatingin sa labas, sa Wall Street, sa teknolohiya ng Silicon Valley, at sa mga desisyon ng US Federal Reserve. Ang global thinking ay ang pag-unawa na ang bawat paggalaw ng presyo ng langis sa Middle East o ang pagbabago ng interest rate sa Amerika ay may direktang epekto sa presyo ng iyong bigas at sa halaga ng iyong sahod. Kung gusto mong yumaman ng walang hadlang, kailangan mong matutunan kung paano mag-isip ng global habang gumagawa ng mga praktikal na hakbang dito sa ating lokal na komunidad. Ang isang malaking pagkakamali ng maraming ka-daily ay ang pagtitiwala lamang sa Philippine peso para sa lahat ng kanilang ipon at investment. Bagamat mahal natin ang ating bansa, kailangan nating tanggapin ang realidad na ang ating currency ay madaling mawalan ng halaga kumpara sa US dollar o iba pang malalakas na pera kapag may krisis sa pandaigdigang merkado. Ang mga oligarko ay may tinatawag na dollar-hedged investments kung saan ang bahagi ng kanilang yaman ay nakalagay sa mga kumpanya o asset sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, kapag humina ang piso, tumataas naman ang value ng kanilang dollar assets, kaya balanse pa rin ang kanilang yaman. Ang ganitong mindset ang dapat nating gayahin upang hindi tayo tuluyang malunod sa inflation na dala ng paghina ng ating sariling pera. Salamat sa internet, ang pagkakataong kumita mula sa global economy ay hindi na lang para sa mga may-ari ng barko o malalaking exporters. Kahit nasa loob ka lang ng iyong kwarto sa probinsya, maaari kang magbenta ng serbisyo o digital products sa mga kliyente sa Europe o Amerika. Ito ang tinatawag na arbitrage. Kumikita ka sa currency ng mayayamang bansa habang ang iyong gastusin ay nasa piso lang. Ang digital economy ang pinakamabilis na paraan upang makalaya sa kontrol ng mga lokal na monopoly dahil dito, ang talento at galing mo ang basehan, hindi ang iyong apelyido o ang iyong koneksyon sa gobyerno. Ang paggamit sa global platforms para sa freelancing, e-commerce, at remote work ay ang iyong pinakamalakas na alas laban sa mabagal na paglago ng lokal na sahod. Ang iyong specific at actionable guide para sa aral na ito ay ang pagbubukas ng isang international brokerage account o ang paggamit ng mga apps na nagbibigay sa iyo ng access sa US stock market. Sa halagang $50 to $100, maaari ka nang maging part owner ng mga pinakamalalaking kumpanya sa mundo gaya ng Apple, Google o Microsoft. Imbes na puro social media lang ang inaatupag sa iyong cellphone, gamitin mo ito upang mag-invest sa mga kumpanyang gumagawa mismo ng teknolohiyang hawak mo. Sa pamamagitan ng diversification sa global markets, binabawasan mo ang iyong risk at binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na kumita sa paglago ng buong mundo, hindi lang ng ating bansa. Sa praktikal na paraan, simulan mong magbasa ng mga balita tungkol sa economic cycles upang malaman mo kung kailan ang tamang panahon para pumasok o lumabas sa isang investment. Ang yaman ay hindi nakukuha sa pagiging stagnant. Ito ay nakukuha sa pagiging maliksi sa paglipat ng iyong resources kung saan mas mataas ang growth. Huwag kang maging sarado sa mga bagong ideya at teknolohiya gaya ng artificial intelligence o blockchain. Aralin mo kung paano ito makakatulong sa iyong trabaho o negosyo para hindi ka mapag-iwanan. Tandaan mo ka-daily, ang mundo ay mabilis na nagbabago at ang mga taong marunong tumingin sa malayo ang siyang laging nauuna sa finish line. Tapos na ang panahon ng bulag na pagsunod. Oras na para maging arkitekto ng iyong sariling yaman sa tulong ng tamang kaalaman at global na pananaw. Ang lahat ng ating tinalakay, mula sa paglaban sa inflation, pagpili ng good debt, hanggang sa pag-iisip ng global, ay iisang direksyon lang ang tinitumbok, ang pagbawi sa iyong kontrol. Ang tunay na hadlang sa iyong pagyaman ay hindi ang kakulangan ng pera,
kundi ang kakulangan ng tamang impormasyon na sadyang ipinagkakait sa masa. Ngayong alam mo na ang laro ng mga oligarko, hindi ka na lang basta biktima ng sistema. Ikaw na ngayon ay isang player na may estratehiya. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ito. Ang yaman ay bunga ng disiplina at tamang mindset na inilapat sa loob ng mahabang panahon. Huwag mong hayaang manatili lang itong kaalaman sa iyong isipan. Simulan mo sa maliit na hakbang. Protektahan ang iyong nasimulan at palawakin ang iyong pananaw. Tandaan, ka-daily, ang pagyaman ay isang desisyon na ginagawa araw-araw. Oras na para basagin ang tanikala ng kahirapan at itayo ang kinabukasang karapat-dapat para sa iyo at sa iyong pamilya. Dito sa The Filipino Daily, naniniwala kaming kaya mo dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.